give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang buhay mga katiyats! Welcome back sa ating treasure marker analysis. At bago tayo magpatuloy, subscribe nyo muna ang channel sa hindi pa nakapag-subscribe at sa ating mga avid followers. Shout out tayo! Alright, shout out tayo kay Glenn Mario, Joy Navarro, shout out kay Cirilo Jaom, kay Elvin Famaran, kay Milito Katamura, Idil Burga Kayanong, shout out din kay LJB Misor, kay Hyacinto Fimia, Aris Albay, kay 0196, Jumar Francia, Danny Flores, Robert Cabunilas, shout out din kay Juntox, Dennis Mordino, Rubilin Lopez, and lastly shout out kina PCO Himintisa, Golden Nature, Intensity, Desiderio Lamsin, kay Orbi Tahon, kay Meljan Dinuga, at kay user DR8, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiyats, ito yung padala sa atin na stone map na napakaraming codes na nilagay. Kaya atin to isa-isahin kung ito ba'y legit o gawa lamang ng mga napadaan or nagpahingang mga treasure hunters sa bundok. Okay, close up natin to kasi sobrang dami naman ito na nilagay. Yan ang nangyari ngayon sa kabundukan. Sa mga tinitreasure hunt na mga lugar ay kapag nagpahinga na yung mga ibang hunters ay naglalagay sila ng mga marka. Okay, atin tingnan kung gaano ba ito ka authentic or legit. Okay, so dito may nilagay sila na mga letra, pero magtaka ka dyan, ang letter K ay inulit-ulit. Ayan. Ang K nagsimbolo ng treasure sa bato or treasure under the rock. Ang K, pero meron siyang dalawang K na nilagay. Dito mas okay ito kung ito lang ang nilagay. Okay, treasure sign na yan. Ang L ay ito yung sa compass na direksyon. Okay, halimbawa yan, sundan lang yung mahaba dyan. So, papuntang east. Ito, ayan. And then GK means gold. Gold sa bato, under the rock or inside the rock. Ngayon, dito sa baba, inulit niya yung KK, which is hindi na to makikita kahit sa ang treasure codes na inulit-ulit. Makita natin ang 7KD, KD, merong ganyan, KDO, pero hindi kailan nangyari na binalik-balik o inulit-ulit ang litrang K. Okay, so itong dito, medyo okay ito. Pwede nyo rin subukan yan. Kasi yan ay kapareho ng tinuro dito. Saan na ba yun? Meron siyang separated treasure sign. Ito, sa itaas. Meron siyang separated treasures in 5 meters. Check in every 5 meters dito at sa kabila. Yan, 5 meters separated treasures, magka opposing directions. Meron siyang binigay dito na bilang, number ito 10. So 10, okay, pagbigyan natin 10 ang layo ng kung ano man ibinaon. Ngayon atin makikita ang hugis ng bato ay yan, paganyan siya. Alitan nga natin to. Okay, so ayan. So ang hugis ng bato ay arrow. So arrow way, papunta siya dyan.
So pwedeng subukan nyo ito ng 10 yards or 10 meters kasi binigay niya dito sa ito. Ayan, itong mga butas dito ay iba rin ang kanyang direksyon. Okay, siya naman ay papunta diyan. Kaya ngayon, nagkagulo na, di ba, mga katiyats? Ito namang sinulatan niya ng karakter ay mayroong kahulugan yan. Hindi yan ginawa na ganyan, na hugis, kung walang direksyon. So, ang direksyon niya ay ito. Okay, coincide siya sa arrow na isa. Itong dito naman, kung dito tayo sa kabila na direksyon, naglitrang L kasi ito. Tinuro din yan itong another separated treasure sign dyan, no? Halos na nilagay dito lahat ng code na may isip. Kaya minsan, analyze natin ang nakita nyong kung legit ba yan. Kasi baka naman maluluko tayo. Tulad ng pinuntahan ko noon na bundok, ang daming marka. So ito ay separated treasure, merong 3, sabi niya. Ayan, no? So ito, papunta dyan. Ang isa ay papunta rito. At ang isa naman ay papuntang ito, southeast. So okay yan kasi ito na marker. Ito yung kanyang bearing, yung northeast. So kung ito yung east, west, south, north sa itaas. So pwede yan. Pwede yan na marker na pwedeng tunay yan. Ngayon merong mga karakter siya dito na itong dito. Atin tingnan sa ibang picture yan. Okay. Okay, so dito, ito, treasure under. Mali nga lang pagkasulat ng treasure under kasi treasure under, isang ganyan lang yan. Dito, dinoble niya na. Hindi naman ang ibig sabihin yan, yung big or tree. Okay, kasi yung tree ay ganito yung tree. Ayan. Iba siya at yung big ay ganyan lang. Ang tree ay merong guhit sa gitna. Kaya hindi siya pumasok sa kanji sign. Ito na treasure under ang kahulugan yan. Pero saan ba na under yan? Okay, wala siyang binigay na arrow kundi itong dito lang. Ito, treasure sign pa rin ito. Treasure entrance. Treasure beside rock. Item ito. Distance 1 meter. Saan ba yan? Treasure entrance beside the rock. Meron daw treasure beside the rock. Okay, kaya balikan natin yung ating ito kung saan natin nahanapin dito. So beside the rock. Ngayon kung ito yung pinaka fulcrum niya or pinaka central marker, para malaman natin kung legit ito mga ka-TH, sa kulay na green. Ngayon hanapin nyo ang pinupuntirya nitong arrow. Ito dito hanapin nyo ang bato kung merong bato. Okay, sa layo na 5 to 10 meters kasi merong given na 10 dito at merong mga 5 dito. So yan, 5 to 10 meters circumference palibot. Sundan natin ang mga arrow. Ito, ganun din, 5 to 10 meters. Hanapin natin kung merong bato. Kasi ito yung sabi dito, merong treasure sa gilid ng bato. Treasure entrance sa gilid ng bato. Okay, so dito rin hanapin din dito ang bato na malaki.
Mas malaki pa dyan kasi mas maliit-liit lang yan eh. Ayan. At kung meron yan, yung tatlo na yan, kung meron ganyan sa 5 to 10 meters na makita nyo, nasa gilid ng bato ang item nyo hukayin. Okay, so para masigurado, halimbawa, ito yung bato na tinuro. Marami namang gilid ang bato. Pwedeng south, pwedeng east, west, or north. Kaya ang gawin, hukayin ang buong palibot ng bato. Tanggalin yung bato at hukayin yung palibot ng bato. So, ibig sabihin, medyo malaki-laking hukay, mga 2 meters diameter. So yan mga katiyats, pwedeng legit ito. Sa akin lang ang gulo-gulo, ang dami-dami na marka. Hindi naman ganyan magmarka ang hapon. Kapag nagmarka ang hapon, kukunti-kunti lang para hindi mahalata. Pero maganda rito, tingnan nyo, triangulation ito. Itong turo ng kanyang arrow ay maganda oh. Magandang paggagawa pag ganyan. Triangulation, so tingnan nyo. In triangulation dyan, kung nasaan yung bato na medyo malaki na mayroon ding marka. At hukayin nyo ang gilid. Yun ang sinabi dito ito. So ito, dahil dito ito naka-point, pwedeng dito rin, hanapin nyo. At ito, tama naman ito, dito nag-point. Ayan mga katiyats. At huwag kalimutan, itong tulis din na ito. Pwedeng ito yung kanyang totoong arrow. 5 to 10 meters din. Basta't ang susi dyan, ay hanapin nyo ang bato. Yun kasi ang sinabi niya. Na mayroong bato, hukayin sa gilid. At merong given na mga arrow dyan, kaya yan ang sundan nyo, yung mga arrow. Pati na itong tulis ng bato. Okay, tingnan nyo rin ang unahan yan. Alright, so yan lang aking pag-analyze, pag-decode ng inyong marker. Sana ay totoong gawa ng hapon yan at hindi gawa-gawa ng ating mga katiyats na gumagawa-gawa ng ganyan. Baka paglaki ng inyong mga anak, baka yung mga anak nyo ang maluko sa inyong ginagawang mga marka sa bundok. O kaibigan nyo ang maluko nyo. Kaya wag na lang muna magmarka-marka ng kung ano-ano na naiisip na mga treasure signs sa bato. Kasi marami ang maano niyan, mamisled, at sila'y masayang ang kanilang panahon sa paghuhukay niyan. Pero kung meron kayong magandang scanners, pag nakakita kayo ng ganyan, iscan nyo ang palibot niya. 10 meters diameter palibot, scan ng scan hanggang makarating kayo sa bato. So pag-scan from outside going inside, pag ganyan, hanggang masintro nyo itong bato. At kapag mayroong ma-detect sa inyong scanners or detectors or kung ano man, dowsing or pendulum, well, pwede kayong maghukay dyan. Pwedeng legit marker yan. Okay, so paalam na. Good luck sa inyo mga katiyats.